naman madaling binibreak yung mga ganitong overlap madalas. So, yun yung question ko, saan kaya i-break nito? Doon or ito na NY? Parang ganon. Anong setup yun, ma'am? So, sa SGC kayo, mag-SGC? Opo, kung Ah, kunwari, ito na, andito na tayo. So parang yun ah, nga, yung tignan. Kasi pag alam ko kasi na London, NY na, overlap, yun yan na yun eh. Next target niya is another NY in London. So ganun din yun. mm, Eh, papapaisip, lalo pag nasa gitna siya, madalas kasi pag nasa gitna parang ito, gitna siya, anong tatargetin ka dito? Doon sa NY dito or dito na NY? Or ito na NY or dito? So, pag okay. mag-move ito, parang ganun po. So, pag ganun, ma'am, sa pal dito, um, ganyan. So, sample nasa gitna. So, sample ngayon, di ba? Parang gitna ngayon, Opo, di ba? So, opo. meron kang ano dyan, di ba? Parang gitna. So, saan yung high volume resistance? So, alam natin, nasa 4 to 60 to 4 to 70. Opo. Ito yung high volume resistance. Ito yun, di ba? Kasi bakit siya high? Kasi ito yung, kita mo parang may ano diyan, may harang diyan. Hindi niya tinagos, 'di ba? So meaning noon, marami kang orders dito. May orders ka diyan, nakapending yung orders diyan. Hindi transact, 'di ba? Ngayon, na-create to. Meaning noon, may orders naman dito, mga pending orders diyan. Yes. Okay? So, ito yung mga ano yung mga nakikita ko sa isip ko, ha? So, may mga orders diyan. So, kung sa inyo to, dun sa CME, ayun yung ewan ko ano yung mga data niya yan, 'di ba? Opo, Meron meron diyan, yan. yun, oh, yan, yung may mga data. Pero sa utak ko, yun yung nakikita ko, so, sa chart, so parang ganyan. So, i-drawing ko lang. Magulo siya sa utak ko, 'di ba? So, ayun. Ayun, may orders diyan, no? May orders dito. Now, ito isipin nyo, mag mag-open ako ng trade dito ngayon. Okay? Dito ako mag-open. Ito ay ano mo sa inyo, sa tawag nito, before kayo mag-open. Pag mag-open ako ng buy, ngayong araw is Friday. May sapat ba akong pera para ubusin ko yung orders na to lahat? Tsaka orders nito lahat. Kaya yung, maraming orders to, di ba? Kasi hindi pa natatransact dito eh. Hindi pa natransact yan. Hindi pa natransact to. Sapat kaya yung pera ko ngayong Friday para i-transaction ko lahat ito at ilalagay ko yung presyo dito ngayon, ngayong linggo. Mag-i-end tayo dito sa 40-60 or katokin ko yung 40-60 to 40-70 level. Kaya ko kayang i-erase ang lahat ng i-erase ko, i-transact ko lahat ng orders dito. Parang ganoon. So, yun yung magiging scenario ngayon, no? Kaya ko kaya or if magsisell ako, nandito yung makapal na order. Nandito ang makapal. 'Di ba? Makapal yung order. So, pag nag-sell ako dito, yung area na to, medyo manipis lang yung volume. Nasaan yung makapal na volume? Nandito sa baba. Ito yung maraming transaction. Nakuha. Kung buy ako, limited yung magiging range mo. 'Di ba? Limited. Pwede mong targetin is hanggang dito lang. Kasi makapal to eh. Hindi kaya ng pera. No? Hindi na kaya ng pera mo ngayong gabi. Konti na lang pera mo eh. Wala na ding magre-risk pa. 'Di ba? Tapos magwi-weekend pa. So, isasakripisyo ko ba yung 2 day swap na yan na sa Wednesday pa babayaran, di ba? Parang ganun. Pag dito naman sa baba, magsisell ako, yung target mo medyo mahaba-haba. Dito magiging target mo. Pwede kang mag-target dito, pwede kang mag-target dyan. Nakuha natin. No? So, para sa akin, pag mga ganun, ma'am, kagaya sa tanong nyo, pag nasa gitna, no? Kung nasa gitna, kung nandun ka pa sa Wednesday, medyo mahirap yon. Huwag ka na mag-execute. Okay? Pero Mhm. kung nandito ka na sa mga Friday, ayun, sample dito. Ngayon, magsisell ako or magbabuy? So kung magbuy ako, limited lang yung range. Dito lang. Nasa 40-50. Yan yung magiging target mo. Hindi mo pwedeng i-target dito talaga. Oh, okay. Kasi kulangin na yung pera eh. Hindi na kayang i-transact yung doon, yung mga order sa taas. Mhm. 'Di ba? Kasi marami yan eh. Makapal yung order dyan. So hindi na kayanin. Pag nagsisell ako, andito yung makapal na order. So yung pwede kong targetin is, yan, mga mahihinang levels. Lalo na to, kasi Asian yan. Pwede kong bisitahin yan ngayon. Ayan. So, sabay, ito lang. Sa sell, ito magiging target ko. Ganun. Different yan kung Wednesday, no? Kung nasa Wednesday ka, tapos dito ngayon, sample ganyan, nasa gitna,
pwede mo siyang targetin pataas at lalagpas pa. Kasi Wednesday, malakas yung volume. Pwede pa. Mm. Pag dito ka naman pababa, kung Wednesday, kaya din. Kasi kahit na ma-traffic dyan, may pera eh. 'Di ba? May pera. May pera sa Wednesday. Ayan. Ito yung Monday. 'Di ba? Monday. Yes, Ah, sir. dito muna dito. Yan. Dito yung Monday. So may orders dito. 'Di ba? May mga order dyan sa taas. Mga pending na order. Hindi mo ma-price. Dyan. Nakakatok na yung price. May order dito. Kaso, kukulangin ka na. Kasi makapal. Okay? Kung makapal yung mga nakapending. Bababa siya ngayon. Hanap siya ng buwelo kasi kukuha siya ng pera. Kuha ko pera, kuha ko pera, kuha ko pera. Mag-iipon ako para babasagin ko yan, no? So, gano'n naman yun eh. Mag-iipon ka ng mag-iipon para basagin mo yung dun sa taas. Ngayon, bumababa, baba, 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 baba. Ngayon, pagkadating dito sa baba, nauubusan ka na naman ng, ano, ng pababa kasi ayaw na natin pababain to. So, tapos, tama lang. So, nandito yung mga makakapal na orders. Okay? Kaya nagiging support and resistance yon. Kasi yung orders dyan, ayaw na nilang ibaba pa yung presyo. Wala nang magre-risk na magbababa. Dito naman, wala nang magre-risk na tataas. Okay? So, dito may kumpulan yan. No? May kumpulan. So, may kumpulan dyan. Yung tatawag natin support, no, supply and demand ng prices na yan. No? So, presyo na yan, may supply and may demands. So, parang ganon. So, tinatawag lang natin support and resistance. So, may demand doon, may supply doon sa taas, parang mga ganon. Ngayon, andito yung presyo. Nandito sa gitna ngayon. Friday ngayon, no? Nandyan. Alam mo na may makapal dito. Okay? Makapal dyan. Kung magbabay ka, babay ako ngayon, buy ako dito. Kaya kayang tagusin ng presyo, ito, yan yung price dyan. Kaya kayang itagos dyan. No? Kaya pa ba ng pera ngayon? Na lahat ng mga nag-orders dyan, matransact natin. No? Matransact ng buy ba? Sabi, uy, transact natin yan lahat, transact natin. Sapat ba yung laman ng pera ngayong araw para i-transacto lahat ng transaction na nandito sa taas? Para umangat si price. Okay? So kung hindi sapat yung pera, hindi siya aangat, 'di ba? Nakuha. So kung wala nang masyadong pera, eh ano pang ibabay mo kung wala nang pera? So wala na, hanggang dito ka na lang. Hanggang ganyan na lang yung presyo. So yung magiging target mo, pinaka-safe kung magbabay ka ngayong Biyernes, ang safest target mo is yung kayang abutin lang ng baon mong pera ngayon. Hanggang dito lang siguro to. Hindi na tatagos. So yung magiging target mo is dito lang banda. Okay? Hindi ka natatagos dun sa taas. Ubus na balay, wala na balay. Okay? So pagka nag-sell ka naman, saan yung makapal na orders? Dito. Meaning nun, medyo malinis yung ito. So yung baon mo na pera ngayon, pwedeng matransaktong mga to. Kasi andito yung makapal na ano eh, makapal na tawag nito, makapal na orders. So pwede tong transakin hanggang dyan. Ito naman, kung buy, dito lang. Ayan. So yung magiging basihan mo ngayon kung saan ka magta-target. Okay? Kung ano yung magiging targets mo sa Friday. Pero pag Wednesday, kahit saan dyan, pwede mo targetin, ma'am. Kasi maraming pera dun eh. May baon ka pa eh. Kaya may pera ka dyan eh. Kaya nga minsan, hindi nagmo-move Thursday, Wednesday, mga ganun. Kasi aagawan pa yung dalawang volume mong pera. So pinapakapal pa nila yung orders dito. Kasi kung magbe-breakout yan, tuloy-tuloy yan. Okay? Kaso kung nandyan lang sa range na yan, eh, andun lang yun. Okay? So, bakit naman medyo tataas siya? 'Di ba? 'Di ba, sir, matraffic naman dito. Matraffic 'yan eh. Matraffic. Oh, 'di ba, matraffic. So bakit tayo mag-sell? Eh dito din matraffic. Bakit tayo mag-buy? Eh medyo malinis yung buy. Kaso lang, pag ganyan, maliit kasi yung range sa buy. Hanggang diyan lang. Kasi di ka na mag-expect na babasagin eh. Kahit may catalyst, sir, kunwari may news. Kung may catalyst, ayun, different naman 'yon kasi may catalyst, no? Pag may catalyst, dagdag ano 'yun eh, dagdag sa volatility mo. So, plus may pera ka pa. So, mas ano siya, mas kaya niya. Okay? Yung sa akin kasi, ma'am, hindi ko tinitingnan yung sample kagaya nung sabi niyo na New York to New York, yung parang gano'n, yung parang yung targetin ko lang yung New York, targetin ko rin yung eto, parang ganyan. So, once na nasa Friday na or depende na sa anong day na kung magte-trade, inaano ko na anong anong ano ba 'to, anong araw ba 'to siya nabuo at dito naman, kung ito yung na-determine ko na price level na laging binibisita, medyo dito
mauuntog yung presyo. So, hindi ko na siya tinitake na individual na ito yon, ito lang yon, yung parang ganun, no? Oh. So, titake ko siya as a whole na, no, like, ito yung na-determine ko na solid 4190. So, meaning nun, titingnan ko kung tumatagos ba doon yung presyo or hindi, or bumabalik ba doon, or nagbabounce ba doon. So, meaning, sa area na yon, yun yung solid na mauuntog siya. Yung parang ganun. Tapos dito naman, since hindi siya nare-retest, so medyo malakas talaga ito. Ito, medyo mahina lang yan. So pwedeng tagusin yan. Pero hindi natin pwedeng sabihin na kakayanin Hindi. niya. Oh. So mauuntog siya dito din. No? Dito din. So kung lalagpas man siya, then yeah, lalagpas siya. Pero medyo alanganin na ako kung ako ha ngayong Friday. So dito lang ako magta-target. Yan, dito na lang. So hindi ko siya ita-target na parang ganito. Kasi, ganyan. Hindi ko siya ita-target na parang dun. Ganyan. Di ba? Ganon. Ganon yung ano. Dito yung target ko. Hindi. Ta-target ko siya dito. Parang ganyan. Hindi interpretation na ito yon, kundi ito yon. Yung parang ganon. Yung pangkalahatan. Mm. Okay? So, hindi siya directly na, yan lang yon, ito lang yon. Hindi. Kundi dito, sa level na to, hindi na siya pupunta dun. So, may harang dyan. So, ito, magiging harang din yan. So, dito ka TTP. Sa may 2450 area. Ayan, ito, dito, for 250. Yan, yan. Kung Tama. magbabay kayo, yan. Dito kayo kasi Yan. medyo ubos na dito eh. Yung medyo malabo na dito eh. Malabo na i-transact tong mga orders dyan eh. So, ang kung mag-TP yung trader, it's around here. So, hindi Yan. talaga dito. Mga ganyan. So, may chance siya dito. 40, 50, or 55. Yan. 40, 50, or 55 na level. Ayun. Sabay. No? Bye. Galing, sir. Papakita ko yung gamma ng dyan sa 24 to 50 area. Kasi tinanan ko sa ng TP. Chinek ko yung data eh. Tama lang, 245 to 450. Diyan sa Tumugma ba dun sa 450, hindi pa diyan. Opo. Tumugma ba dun sa CME, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Ayun, Nakita ko. ayun. Iniisip ko kasi na, itong level na to, ayan. So may mga transactions dito ang hindi pa nakukuha. So, kung magtitipi kang buy, dito ka lang. Kasi yan lang yung mga possible na kayang i-transact sa nalalabing pera ngayon. Kung lumagpas man siya, edi at mas maganda kung may runner ka. Pero kung wala, sigurado ka na dito. Sigurado ka na dyan sa 50, 45, mga ganon. And once na makakuha na yung orders dyan, no? Since makapal to, there's a high probability din na babalik siya, no? Kasi nakuha na yung order dyan eh. Meaning nun, bibitawan na yung iba, patapos na yung linggo, bibitawan nila din dito, edi sell sila. Bakit sila magsisell? Wednesday pa nila ititp yun. Next Wednesday. Kasi may 3 times swap dun. Okay? So, Yan. kung babasagin naman, kung magsisell kayo, kung may sell siya mamaya, kayang-kaya niya basagin ang level na 20. Yan, so 20 kayo. Pag nabasag si 20, yan, kasi medyo makapal na din sa 200, dito lang din kayo, banda. Ganyan. Yan, dyan. So, pag tiningnan nyo yan sa weekly, interpret natin siya sa weekly. Ay, mga bago pa lang ha. Huwag kayong ma-overwhelm kung maraming data sa candles ha. Kasi, yun talaga. Ang lahat ng story, para sa akin ha, lahat ng story, nandyan na. No, nandyan na. Nandyan na. Dito na yung story. Lahat. So, sample, kung wala na to, tanggalin natin yan. Ayan. So, ito yung week niya. No, week. So, ayan, ititest niya na si 50. So, si 50, bakit tayo nag-TP sa 50? Kasi yun yung pinaka-resistance sa higher time frame na weekly. 'Di ba? Nakita natin 50 yan eh. So meaning noon, may mga traders talaga na mag-aabang doon sa 50. Kakatukin niya si 50, 49, 45. Hindi naman talaga isang presyo lang yan eh. So 45, 50, andun yung may nag-aabang doon, no? Hindi tayo Hmm. nag-aabang doon as a retail traders Hmm. masyado. Hindi masyado nag-aabang ang mga retail doon. Bakit? Kasi hindi mo man makita yung 50 dito eh. Hmm. Wala namang 50 makita dyan, di ba? So, bihira lang. Di ba? Yung nakikita natin as a retail, nasa 36. Di ba? Yan, 36. Opo. Walang nag-aabang dun. So, hindi nakakita yon. Hmm. Bihira lang makakita nun. No? So, 50. Meron ka dyan, 50. Once na na-break niya si 50, ganito na kasi yung interpretation yan eh. So, once na mag-close yung presyo above the 50, like mag-close siya sa 60. Okay? So, pag nag-close siya sa 60, breakout yun. Di ba? Hmm. Breakout yun. Totoo, sir. Pag nag-close siya ng 16, yung weekly na to, meron kang weekly breakout.
with a volume push. Ito yung volume push mo eh. Weekly breakout. Plus may FOMC ka pang catalyst. So, malamang Mm. sa malamang, magpo-4-4 o magpo-4-5 yun Mm. next week. Di ba? Kung mag-close siya above 50. Kaya nga, maraming magtitipi before 50. Kasi uncertainty na yun eh. Di ba? Yeah. May uncertainty ka na pag lumagpas ka na sa 50. So, to be Mm. secured, magsisecure ka ng profits For food. before 50. 4 to 44, Ayan. 45. Ayun, maraming magsisecure ng profits doon. Yan. Okay? So, 4 to 50, pataas, iba na yung interpretation nun at iba na yung anticipation nun para next week. Kasi magiging bullish masyado na yun para kay gold. So, magpo 4-5, 4-4, ganun, ganun na yun. Or magpo-pullback, no? Ite-test si 4-2. Yan, si 4-2, ite-test before going all-time high. O, parang mga ganun. Pero, pag ito, si 40-50, tapos binalik niya at naging bearish to kasi malapit eh. Kaya medyo risky ka masyado ngayon. Kasi pag ito binalik dito at nag-bearish ang ano na to, nag-bearish yung weekly na yan, meaning noon magko-close siya below 42.20. Ayun. Iba magiging interpretation noon next week. Bakit? Kasi lower high yon. High, lower high kung magiging pula to. So pag lower high yan, meaning noon meron kang short-term downtrend. Pwede pa niyang i-retest yung 40-60 to 40-80 or 40-50 na level. Tapos may FOMC ka pa. Okay? Which pwede mong maging catalyst din maging bearish. Pwede din yun maging catalyst for bullish. Depende sa closing ng candle na ito. So, kasi iba naman yung interpretation for a long term na or higher time frame. Okay? Compared sa intraday ka na 30 minutes. Nakuha nyo? Kaya nga medyo pagka Friday, marami kang pwede kang mag-position para ngayon, yung ganon. So, yun yung abangan nyo kung iti-trade nyo to. So, pagka nag-close to na below 42.20, expect kaganon yun. Titest yung 40.50. Pero pag nag-close to above 40.50, gano'n yun, pataas. Pero kung ganyan lang, ganito lang yung magiging close niya, edi mag-expect kayo next week na magwi-whipso-whipso yan before the FOMC. Okay? So, ganun lang. 4, 1. Yes, sir. Kasi Yan. yung gamma po dyan, itong 4 na gamma, once na lumagpas talaga ito, lilipad po talaga yan. Mm-mm. Kaya hindi po niya tayo tatagusin yan talaga kung gusto niyang lipad. Pero yung sabi niyo, risky yan. Kung talagang tatagusin yan, malaki po ito. Ito yung maximum gamma. Most na likely dyan, ang mataas na gamma kasi dyan ang break or bounce ng price. Kung sa Ayun. call pa yan, sa buy, lilipad ko talaga yan. Kaya tama yung sabi niyo, dyan ang harang. Magpa-profit ka na before 250 kasi alanganin na kung ma-break man yan, lilipad talaga. Pero yun na Friday, we do not know. Itong range lang na ito. Tama din yung sabi niyo na 4 to 20, titest na 4 to 20 kung bababa ulit. Kasi dito ako nag-entry sa 4 to 5. Ang target ko sana dito. Dito. Tama lang din yung sa chart niyo, yung sinabi niyo. Ayun. Oh, Kaya nga sabi ko, ang galing ng IND ni Sir. Pag, ay indicator niya, pag kasi kahit walang CME, nagtuswak. Kaya ano ko eh, yun lang, need ko pa ng practice na kahit walang CME, yung sa inyo. nakachamba na naman, ma'am. Nag-chay. Pachamba-chamba lang naman yung sa akin. So, ang ano ko lang is, ayun, sanayin nyo na lang yung yung mga mata, di Mata. ba? Mata. Tapos, lagyan nyo ng, kasi pagka, hindi kasi ako nakafocus sa ganito, para mas mapabilis, lalo na yung mga baguhan pa lang. Hmm. Huwag kayong mag-focus masyado sa itsura ng Hmm. candles, di ba? Kasi iba kasi ganito, ah, ayan, magdo-doji na yan, doji, no? Parang mga ganun. So, Hmm. hindi ako nagfo-focus dun sa mga ganun. Focus nyo parang tanungin nyo ba, bakit kaya ganito yung candle na yan? Ano kayang meron sa price dito? Parang ganun tanungin nyo sarili nyo. Ano kayang meron sa price dito kung bakit hindi siya tumagos? So meaning nun, may reason behind bakit hindi niya tinatagos yung 4260, 4270, yung parang mga ganun. Tsaka, bakit kaya hindi din siya bumababa dito? No? Parang mga ganun. Tapos pagka tumingin ka naman sa weekly, resistance yung 4250. Hmm. If ever, parang mga ganun, tatanungin mo, if dito yung resistance. If ever pala, pag nag-close to bullish above the 50, breakout pala to sa higher time frame. Higher. Ayun. Oo, di ba? So kung may breakout sa higher time frame, there's a high probability na itong week na to, yung may week dito ito, yung week Yeah, na range. to, pwede niyang i-cancel yung rejection week na to at i-test yung range week dito. So pwede tayo dito pala. No? Itong Hmm. candle na yan. If mag-close siya above the 50. So meaning nun, yung 50 level na yan, significant pala yan Hmm. sa higher time frame. Sino bang nagtitrade ng higher time frame? Eh di ba, institution? Nifty. O Opo. yun. So, doon mo na makikita,
50, inaabangan to ng malaking pera. So meaning, Mm. kung hindi ko sila kayang sabayan, magtitipi ako before sa kanila. Baka ibagsak nila pag pumunta na dyan. Hindi na ako makatipi kasi biyernes na ngayon. Di ba? So parang ganun yung mga ano nyo sa isip nyo. Yung Opo. tawag nito, if-feed. Tapos man pag bearish naman, huwag nyo i-stick yung ano nyo, bias nyo sa isang direction. So, pag bearish naman kaya, o parang mag-iisip ka na naman, o pag bearish kaya, saan kaya ang presyo na significant? So pag nakita mo dito, uy, eto, magbabago ang kulay nito pagka 42.20. O, di ba? Mm. So, Opo. magbe-bearish siya sa 42.20. Meaning nun, pag umabot sa presyo na yan, magbabago ang sentiment ng higher time frame. So, meaning magbabago ang sentiment ng sino ba nagtitrade ng higher time frame? O, Mm. insti, Insti. mga investor, yun, mga malalaking pera kasi higher time frame eh. So, merong reaction na naman dyan. Iba yung reaction. So, pag nag-close to na pula, iba na naman yung higher time frame natin. Magiging higher high, a high, and then lower high. Meaning, Mm. meron kang short-term Time. downtrend sa 20. higher time frame. Meaning nun, ang sentiment papasok before the FOMC is bearish sentiment sa higher time frame. So there's a high probability na itutuloy niya ang pag-retest sa support. Kasi pag may short-term downtrend ka, mayroong retest ng support. Iti-test yun kung mag-hold or hindi. Di ba? Kasi short-term downtrend eh. So pag nag-downtrend, iti-test to. So pwede palang mag-TP sa 40-50, 40-20, 42. Kasi nandun yung ano eh, nandun yung unang support level ng ano, support level ng tawag nito, bearish. Kung bearish sentiment. Di ba? So kung mag-hold ako ng position, magsisell ako ngayon, pwede ako mag-TP dito sa 40, 70, 60, ayun, pwede ka mag-TP doon. Next week, kasi may FOMC. Tapos naka-hold ka dito, 40, 40. Tapos magiging stop loss mo dito lang, 40, 55, 40, 60. O, yun yung magiging strategy mo ngayon. Di ba? So, ganun lang. Ganun lang naman. Pag, pagka mata-mata dyan. So, sanay-sanay, sanayan lang. Okay?